Hello po, good morning mga followers. Sa mga kapanood ng video na to, gusto ko lang na ibahagi sa inyo ang buhay ko. Buhay ko na kalahati nito is nagugol sa loob ng kulungan. Nakulong ako almost 19 years. Masakit nito. Hindi naman siya kalakihang kaso. Kaso lang, medyo, alam mo na, mahirap tayo. Yung wala tayong ilaban sa court na pera para mapagaan yung kaso natin. Kaso lang, wala eh. Dahil sa hirap ng buhay, nakarating tayo ng Bilibid Prison. Dumating ako sa Bilibid Prison year 2010. Pero nakulong talaga ako is year 2000. Sa jail ako is 9 years mahigit o 10 years. Kasi nilipat ako sa Bilibid Prison is September 10, 2010. Nasintensyahan ako ng 8 years to 14 years sa isang kaso ko. Then sa isang kaso ko din nasintensyahan ako ng 6 months to 12 years. Medyo mabigat-bigat, times 2 yun, times 2. Then umabot siya ng total ng 26 years sa kulungan. So, masakit kasi siyempre 2005 is namatay yung nanay ko. Hindi ko siya nakita kung naghihirap ang buhay ng nanay ko. Diba masakit isipin yun na malayo ka sa pamilya mo, na di mo man lang sila makikita. Pero wala tayong magawa, is nandun eh. Nung nalipat ako sa Bilibid Prison, ang Bilibid Prison kasi hindi lang yun isang institution sa Muntinlupa, is napaloob yan sa apat. Kung saan ka manggaling probinsya is nahatulan ka ng 3 years pataas, is dadaling ka talaga sa Bilibid Prison. Ang Bilibid Prison na bilong yan sa apat na institusyon. Una is RDC. Kung galing ka sa probinsya, dadaling ka sa RDC. Ang RDC tinatawag na Reception Diagnostic Center. Doon parang ano kayo yung isa-isahin kayo yung parang ikaw yung sentensya mo, di ka bababa sa 10 years 20 years, tapos 20 years pataas. May ano kasi yun, may classification. Yan ang tinatawag na classification. I-classify ka ngayon doon, tapos turuan ka ng therapeutic community. Yung therapeutic community, yun ang parang ano doon sa loob na parang ito paano turuan ka sa mabuting asal. Ngayon, kung ang sentensya mo is 20 years pataas, automatic na sa maximum security compound ka. Tapos kung 20 years pa baba is nasa medium security compound ka. Dahil ang sentensya ko is 20 pataas, nasa maximum sana ako. Kaso lang sa taas ng na tira ko, tinatawag doon tira, na buno, is nabilong ako sa medium security compound. 6 months kayo sa RDC. Bali, doon kayo 6 months kayo doon mag-stay. Araw-araw may TC, Therapeutic Community. Yun, yung kantahin nyo, tapos
i-share nyo yung buhay nyo, magpakilala ka, yung makipaghalubilo ka sa mga kasamahan mong bilanggo. Tapos may kanta pa kayo. Sa mundo ng aking pagsilang, ano, maano ka rin doon para sanayin kanila hanggat dumating yung panahon na ililipat na kayo. Kung saan ka nabilong, kung sa maximum o sa medium security compound ka. Nung panahon nung nakulong ako, 2010 doon sa Bilibid, ang nangasiwa na presidente natin, parang si Aquino. Makikita ko, maluwag talaga ang bilanggo. Maluwag na maluwag. Maraming siga. Nandun lahat ng siga. Di, siyempre, baguhan ka doon. Parang takot na takot ka. Diba? Okay lang yun. Kasi, sa Bilibid talaga, nandun ang disiplina. Yung makikita natin sa pelikula na harassment, wala yun. Hindi yun totoo. Na pagpasok mo doon, bubugbugin ka, kung anong gagawin sa'yo. No. Di yan mangyayari. Sa loob ng Bilibid, sa loob ng kulungan, lalo na nasa RDC ka, andun ang disiplina mo. Kunting pagkakamali mo, may pananagutan ka. Hindi doon pwede ang bastos. Walang bastos sa loob. Disiplinado ang tao doon. Dumating yung time na nilipat na ako sa medium security compound. April na siguro yun. Mga ganun siguro. Nilipat ako. April 10, 2010 na yun. 11 ba yun? Kasi September o mga ganun, mga 2011, may ugong na lahat daw ng ililipat is isi-shipment sa penal colony. Siyempre takot ka, mapalayo ka, kasi from Cebu dinala ko sa Bilibid prison. Hindi. Ngayon may ugong naman na lahat ng mga bagong pumasok dadalhin sa penal colony, kung saan penal colony. May Sablayan Penal Colony, may Davao Penal Colony, may Iwahay Penal Colony, at saka Mindoro, Zamboanga, Leyte. Siyempre matatakot ka, kabahan ka, di ba? Kaya, nung nilipat ako doon, pagdating ko sa nilipat ako sa medium, nandun pa rin ang kaba. Kasi, ibang pagsama naman, ibang kasamahan naman ang mo. Pagdating mo sa medium, i-classify naman kayo doon kung saan ka ilalagay. Siyempre, pag wala ka masyadong kakilala doon, walang kukuha sa'yo, is mabilong ka talaga sa cell 131. Bakit 131? 1-1. Ang 1-1 kasi is para siyang quarantine cell. Yan ang quarantine cell. Pag bago ka pa doon ka talaga ilagay sa quarantine cell. Doon kayo magsiksikan. Doon lahat. Tatanungin ka kung anong trabaho mo, nung sa labas ka. Siyempre, wala akong pinag-aralan. Pero sa totoo lang, marunong ako sa computer. Kasi sa jail pa lang, tinuruan ako ng pinakamabait kong kaibigan na BGMP, nagtrabaho ko sa opisina. Natuto ko sa reporting, natuto ko sa computer, magkalkal. Marunong ako niyan. Siyempre, sa kaba ko nga malipat ako sa penal colony, nag-apply ako ngayon ng trabaho. Sa loob kasi, kailangan mo din mag-apply ka ng trabaho. Hindi lang sa labas kailangan sa loob mag-apply ka ng trabaho. Kung gusto mo mag-aral ka. Makarating tayo sa pag-aral. Apply ako ng trabaho. Pumunta ako ng Office of the Overseer. Nung nandun ako sa Office of the Overseer, nag-apply ako. Inausap ko ang isa sa mga empleyado doon. Then, gitry ako.
pinatay yung computer, tapos yun ko, natuto ko, nagulat sila na marunong ako. Then kinabukasan, na-hire ako bilang magtrabaho doon sa Office of the Overseer. Siyempre, doon mo makikita. Ang Office of the Overseer kasi, yan ang opisina na lahat ng kaso ng bawat bilanggo nandoon. Yan ang tinatawag na karpeta. Karpeta kasi is brown envelope. Nakalagay doon, pangalan mo, peso number. Tapos, yung mga kaso mo. Nandoon lahat napaloob yung mga papel mo. Matagal ako sa Overseer. Siyempre, gawa ng reporting, mag-shipment kami ng mga bilanggo, yan, mag-arrange kami ng mga bilanggo. Yung ginagawa namin lahat yun. Parang sa sobrang luhag sa bilibid. Parang nasabi ko, ang sarap ng buhay dito. Matuto yun. Ang sarap ng buhay ng bilibid. Kung isa kang may ganon, may pera, isa kang kilalang tao, at isa kang may alam. May alam. Bakit may alam? Pag wala kang alam doon, palakwat sa ka lang. Sasali ka sa pangkat, kung ano-ano sasalihan mo. Simple, dahil ako bago, kailangan ko ng gadget. Like for example, cellphone. May computer na kami sa opisina. Pero, bawal ka pa mag-Facebook. Di ba? Bawal ka pa mag-Facebook. Trabaho lang, trabaho. Noon, mga kaibigan ko, kanya-kanya kaming tuka. May nakarin sa karpeta, may nakarin sa mga reporting. Lahat, nakarin kami lahat. Naka-uniforme kami ng medium inmate. Hindi pa dati PDL ha. Hindi pa PDL. Medium inmate. Yan lang. Tapos nakalagay sa likod, overseer's worker. Yan. Sa loob ng bilibid, napaloob ng ilang pangkat. Bilangin natin para alam nyo. Okay. Number 1 pangkat, Okso. Sputnik. Diba? Komando. Bahala na gang. BCG. BC. GIG. BIM. GIG. BSL. BSL. Kuerna. Happy-go-lucky. BRM. Na 13 yan. 13. Ang BC 45. Batang Cebu 45. Ang Sputnik. Ang BSL Batang Samar Leyte. Ang BRM Batang Region Mindanao. Tapos ang BSL Batang Samar Leyte. Ang JIG Genuine Ilocano Group. Ang Happy-go-lucky grupo ng mga Ilonggo. Ang Kuerna, yun ang walang tatak. Walang pangkat. Hindi sumali sa pangkat. May Batman pa pala. Batman, Batang Mindanao yun. Batman. May BCG, Batang City Jail. Iba-iba yung commander. May mga commander yan. Ang ano lang kasi sa Kuerna is representative lang sila. Wala silang commander. Kasi walang pangkat yun. Yung mga pangkat naman, magka-allied yun. Allied. Pag sinabing allied, kung anong pangkat na bilungan mo, allied yun. Allied. Tulad ng Sputnik, ka-allied niya ang Happy-go-lucky. Yan. Ang BC-45, ka-allied, marami ang ka-allied ang BC-45. Kasi, maliit na pangkat, pero matapang. Yan. Mga kilala ko, mga commander. Yung mga commander na yan, kilala ko yun.
Kasi, parang pagbutuhan pa yan, hindi na doon eh. Kung bago ka maging commander. Sa panahon ni Pinoy administrasyon, grabe, maniwala kayo sa hindi, super luwag. Bakit maluwag? Una, cellphone. Pangalawa, dalaw, babae, sugal, droga, nando na lahat. Ang bilibid, ang maximum, ang medium security compound is 7 hectares ang laki. Kulang-kulang 7 hectares ang laki nun. Di ba ang laki? Sa loob ng compound na yan, nasa iyo kung gusto mo magbago. Nasa iyo kung gusto mo malulong sa droga. Nasa iyo kung gusto mo lumaya. Kasi doon, mayroong eskwelahan. Kung hindi ka nakapag-aral, kung gusto mong mag-aral, kung gusto mong lumaya at magbago, mag-aral ka. Mayroong elementary, high school, vocational, college, fine arts, may ALS. Diba? Ang daming opportunity para ikaw may matutunan. Para ikaw mag-aral. Para ikaw paglaya mo, marunong ka humarap sa mga tao. Kasi hindi naman lahat habang buhay ka na sa loob ng kulungan. Kasi, ito yun. Ang sentensya, kasabihin natin habang buhay makulong. No. Hindi. Walang tao na habang buhay makulong. Oo. Sa totoo lang. Walang tao na habang buhay makulong. Kahit sabihin natin na basahan ka sa sa korte na ikaw bla 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 hinatulan ng hukumang ito na mabilanggo habang buhay. Maniwala ka ba o hindi? Maniwala ka na habang buhay ang sentensya mo. Pero, may pero yan. Hindi ka habang buhay na sa loob ng kulungan. Bakit? Experience ko to. At hindi to sinungaling. Once, magpakabait ka sa loob ng kulungan. Once na makommute yung sentensya mo, yung habang buhay na sentensya mo is equivalent to 30 years lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ang kaso mo. 30 years lang yan. 30 years lang yan. Maniwala kayo sa hindi. Bakit? Experience ko yan. Maraming reclusion perpetua, maraming life sentence nga nakulong. Pero lumaya. Hindi pa umabot ng 30 years, lumaya. Bakit? Nagpakabait siya, nag-aral siya, ginawa niya ang lahat para lumaya. Bakit siya? Ginawa niya lahat. Gusto niya maharapan gusto niya harapin niyang pamilya niya, gusto niya masilayan niya na masarap lumaya at kapiling ang pamilya mo, di ba? Marami. Mayroon pa nga kulong kaibigan. Naisipin mo naman ang sentensya niya 106 years. Sentensya niya lang number lang yan. 106 years. Tapos ilang reclusion perpetua ang kaso niya, ang sentensya niya. 4 na reclusion perpetua. Pero nagulat siya. Nagulat siya. Bakit? Tinawagan siya na lumaya. Di ba? Ang sarap pakinggan. Kaya, yung sabi-sabi nila na huwag kayong maniwala. Kasi, marami diyang hindi totoo. Gusto ko na i-share ko lang sa inyo, ibahagi ko lang sa inyo yung ganun. Di ba? Kung gusto nyo talaga magbago sa loob ng kulungan, nasa inyo yun. Nasa inyo. Ayun, tato ko.
Totoo lang wala akong pangkat. Hindi ako BC45, hindi ako Spotik, wala. Bakit? Lahat ko yan, kaibigan ko yan eh. Kasi ang ano ko talaga sa goal ko sa buhay, papasok ako sa loob ng bilibid na wala akong tatak. Bakit? Pag may tataka kasi, once na mag-away, mag-riot, kahit kaibigan mo yan, pwede mo patayin. Bakit? Kalaban sila eh. Di ba? Pero pag wala kang tatak, basta marunong ka lang lumugar sa sarili mo, walang gagalaw sa'yo. Walang gagalaw sa'yo. Maniwala kayo sa hindi. Walang gagalaw sa'yo. Nasa iyo yun. Kung loko-loko ka. Kung loko-loko ka, magpatata ka. Magpatata ka. Anong gusto mo? Kung saan ka nabilong na lugar, patata ka. Pero ako, ang daming ano sa akin, yung niligawan ako ng pangkat na isali ako. Sabi ko sa sarili ko, nung pumasok ko, dala ko bayag ko. Dala ko bayag ko. Kahit sabihin natin Bisaya ako. Bisaya ako. Pumasok ko sa bilibid, wala akong tatak. Bakit? Dala ko bayag ko eh. Bakit ako sasali sa kanila? Magpa-under sa kanila? No. Ang prinsipyo ko, hindi ako magpapa-under sa kanila. Kasi, once na magpapa-under ka sa kanila, kukunin ka ng pangkat. Pag mag-riot yan, obligado ka, kukuha ka ng patalas para sa pang self-defense mo. Mamatay ka man, nakapatay ka. Diba? Lahat ng matapang doon, patay. Siga-siga ka. Pag panahon ng riot, patay ka. Patay ka. Kaya, ayoko sa pangkat. Bakit? Unang-una, marami akong kumpare na mga commander. Mga kaibigan ko yan. Tiyatsagamata. Kilala ko yan. Pare Kulangko. Pare Pipino. Pare GB Sebastian. Halos yan kumpare. Bakit? Pag kilala kang tao doon, lalo na sa opisina ka, pag may binyagan ng anak nila, kinukuha ka. Maging kumpare kayo. Magkakumpare lang yun. Yan sila. Magkakumpare lang yan. Sa totoo lang, magkakumpare yan sila lahat. Pero panahon ng riot na yan, walang kumpare. Walang kumpare dyan. Magkakasundo lang yan. Kung ipatawag sila, like for example, nag-riot, ipapatawag yan bawat commander para ayusin ang problema. Pero may patay na yan. May patay na yan. Sa bawat riot, himala ang walang patay. Himala ang walang patay. Sa tagal ko sa overseer, doon ko natuklasan kung ano ang mga kaso ng tao. Pag nasa medium security compound ka kasi is mababa lang ang kaso, ang sentensya. Mababa lang. Ang sakit lang doon dahil sa hirap ng buhay. Napunta ka ng bilibid. Tapos ang sentensya mo is 2 taon to 4 na taon lang. Pagpasok mo, namangkat ka. Namangkat ka dahil mahirap ka. Ginawa kang kawawa. Dapat yung 2 taon to 4 na taon mo is yun lang ang bubunuin mo. Nadagdagan. Tumagal ng tumagal. Dumami ang tato. Pati mukha may tato na. Pati liig. Kulang na lang ang mata. Bakit marami yan silang tato? Kumakapit sa patalim yan. Kumakapit sa patalim yan. Bakit kumakapit sa patalim? Kasi pag wala kang dalaw doon, kawawa ka. Pambili mo ng sabon. Pambili mo ng kape. Saan ka kukuha? Namangkat ka pa. May bayaran ka sa pangkat. 3 piso to 5 piso ang lingguhan sa pangkat. Saan mo kukunin? Kaya ang ginagawa ng iba, magpatato. Like for example, kilalang tao. Like for example, si Robin Padilla.
Kilala ko yun. Sabihin, boss, ipatato ko yung pangalan mo. Magkano ang bayad? Yan kung saan mailagay. Like, for example, nakalagay dito. Dito, Robin Padilla. Tapos, sabihin, magkano yan? 1,500 o 1,000 yan. Habang buhay, dala-dala mo dito Robin Padilla or Supremo. Gano'n yan. Doon. Kung pangalan ng iba dito, ilagay. Dito, may dito. Kung saan may ilagay. Oo. Di ba? Hanggat mapuno yung katawan nila. Dahil may bayad yan. Binabayaran yan sila. Para makakain ng maayos. Oo, may pagkain sa loob. May pagkain sa loob. Pero minsan kasi maghanap din tayo ng medyo masarap na pagkain, di ba? Alam naman natin na sa kulungan yan. Minsan masarap naman ang pagkain. Totoo lang, minsan masarap ang pagkain. Minsan hindi mo rin makain. Kasi nagsawa ka na eh. Kasi gusto mo bumili ng pagkain. Marami naman doon tindahan. Gusto mo. May talipapa doon eh. Nakita nyo yun sa sa shooting Robin Padilla. Yung inaanawayan nila ng doon, yung director ni Johnny Delgado. Di ba? Talipapa yun. Nandoon lahat ang tindahan ng isda, restaurant, kumpleto yan doon. Pero yung away na yun, sino ba director lumalaban sa Binanggo? Ginoo ko. Pelikula lang yun. Manood kayo sa part 2 ko.